Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming mga taga-subaybay. Salamat sa ating Panginoon sapagkat isang panibagong pagkakataon ang ngayon ay ibinigay niya sa atin upang sama-sama nating tunghayan at pakinggan ang isang paksang aralin na inihanda mula sa banal na kasulatan at ito po ay ihahatid sa atin sa pamamagitan po ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at muli sa pagkakataong ito ay makakapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang mahalagang paksa ang ngayon po ay nakahandang sama-sama nating pag-aralan, pakinggan at bulay-bulayin. At ang paksang ito ay mayroon ganitong pamagat. Ang Panginoong Diyos ay mapagbiyaya at maawain. Ang paksang araling ito ay tumatalakay sa napakadakilang katangian at kabutihan ng Diyos na dapat po nating paglingkuran. Ito ay bahagi ng pagpapakilala sa atin ng lubusan kung sino ang Diyos na dapat po nating kilalanin at dapat po nating sambahin. At samantalang nakikilala natin ang ating Panginoon, ay kalakip nito ay ang mataas na antas ng pagpapahalaga natin kung papaano natin susuklian yung kabutihan, yung kanyang kagandahang loob na ipinagkakaloob niya sa atin, na batay dito ay paano natin gagantihan ang ating Panginoon Diyos? Sapat na ba na okay lang yan? Sapat lang na makilala ko ang Panginoon Diyos at pagkatapos ay wala naman po tayong gagawing effort o anumang mga bagay na makapagpapalugod sa ating Panginoon. At upang lalo nating makilala ang ating Panginoon, ang paksang ito ay maghahatid sa atin sa panibagong antas ng ating pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kapatid na Neraya, ano po ba ang isa sa mga katangian ng Diyos ayon din po sa pagpapakilala sa kanyang sarili? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa unang pakikipag-usap na ginawa ng Diyos sa kanyang mga unang lingkod. Mababasa po natin ito sa Exodo Kapitulo 22, versikulo 27. Pakibasa niyo po, kapatid na Benhanan. Sapagkat yan ang kanya lamang pangbihis, siyang kanyang pangdamit sa kanyang balat. Ano ngang kanyang ipangtutulog at mangyayari na pagka siya'y dumaing sa akin ay aking didinggin, sapagkat ako'y mapagbiyaya. Maliwanag po ang sagot sa talatang ating binasa. Ito po ay batay sa mahalagang pakikipag-usap at pagbibilin na ginawa ng Panginoon sa mga unang lingkod niya. Tinatalakay po ng Panginoon dito ang nararapat na ugali o gawi na dapat gawin sa mga taong mapagkailangan. Na kapag meron na niyang tao na nagsasanla ng kanyang kasuotan, ay huwag pagtatagalin. Sa halip ay may pantubos man o wala, ibabalik agad. Sapagkat kung hindi magiging gayon na niya, magiginaw siya sa gabing kanyang pantulog, walaan niya siyang pambibihis.
At pagka siya anya'y dumaing sa akin, sabi ng Panginoon, yung taong iyon na mapagkailangan, bunga ng kanyang kahirapan, yon anya'y aking didinggin. Sapagkat anya, ako ay Diyos na mapagbiyaya. Kaya napakalinaw po sa maraming mga katangian ng Panginoon. Isa sa kanyang sinabi na kanyang napakagandang katangian ay bilang Diyos na mapagbiyaya. At pinatunayan niya ito kung merong mga tumatawag sa Kanya, dumadaing sa Kanya o humihiling batay sa kanilang pangailangan bilang mapagbiyayang Diyos, pakikinggan niya ito. At hindi lamang niya pakikinggan, ipagkakaloob niya kung ano yung pangailangan ng taong dumadalangin sa Kanya sapagkat siya'y Diyos na mapagbiyaya. Katunayan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang buhay at kalakasang taglay po natin hanggang sa kasalukuyan ay bahagi ng pagbibiyaya sa atin ng Panginoon. Yung magising ka lamang sa umaga, mula sa iyong pagkakatulog, ay isang napakadakilang biyayang kaloob sa atin ng Panginoon. At katotohanang hindi ito dahil sa atin pong sariling pag-iingat, kundi bunga ng pagbibiyaya ng Panginoon ay patuloy niyang iniingatan tayo. At hindi lamang po yan, alinsunod nga sa pagpapaliwanag ng ating kapatid na Neraya, mahalagang malaman natin na anuman ang mga tangkilik po natin ay dapat iisa lang po ang ating kaisipan na ang lahat ng ito'y bunga ng pagbibiyaya sa atin ng Panginoon. Ngayon, kapatid na Neraya, papaano po pinatunayan ng isang pangyayari sa unang bayan ng Diyos sa makatwid ay yung bayang Israel? Nang una, ang pagiging mapagbiyaya niya bilang ating Panginoon Diyos. Ang kasaysayan po ay nasulat sa ikalawang Kronika, Kapitulo 30, versikulo 9. Muli po ay inyong pakibasa. Sapagkat kung kayo'y manumbalik sa Panginoon, ang inyong mga kapatid at ang inyong mga anak ay magkakasumpong ng habag sa harap nilang nagsibihag at magsisibalik sa lupaing ito, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay mapagbiyaya at maawain, at hindi itatalikod ang kanyang mukha sa inyo kung kayo'y manumbalik sa kanya. Ang mga salitang ito na binasa ng kapatid na Benhanan, ito ay batay sa pananalita na sinabi ng isang naging hari sa Israel. Ito si Haring Ezekias. Ayon sa kanyang sabi, kung kayo anya'y manunumbalik sa Panginoon, ang inyo anyang mga kapatid at ang inyong mga anak na naging bihag, sila anya'y makakapanumbalik sa kalayaan. Sapagkat ako anyang Panginoong Diyos ay mapagbiyaya at maawain, at hindi ko anya itatalikod ang aking mukha, sabi ng Panginoon, kung sila'y manunumbalik sa Kanya. So dito po ipinapakita, bukod sa ang Diyos po ay mapagbiyaya, kalagip ng kanyang magandang katangiang yon ay ang pagiging maawain. At ang katunayan, marami pong pangyayari sa Biblia na ang bayang Israel ay paulit-ulit na nagkakasala. Pero dahil sa ang Diyos ay maawain at mapagbiyaya, kapag sila'y lumalapit sa Diyos para magsisi at humingi ng tawad, paulit-ulit din silang pinatatawad ng Panginoon. At dahil sa pagiging mapagbiyaya at maawain ng Panginoon, hindi niya itinatalikod ang kanyang mukha. Sabihin, hindi niya nagkukubli o hindi niya tinatanggihan ang mga paglapit ng mga mamamayan ng Israel na nagpapatunay ng pagiging mahabagin at pagiging mapagbiyaya ng ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, kapatid na Neraya, dito'y mababanaag natin ang tunay na kalooban ng Diyos para sa kanyang mga lingkod. At ito po ay nagagawa ng Panginoon na ihayag ang kanyang pagiging mapagbiyaya at maawain dahil sa wagas na pag-ibig at pagmamahal niya sa kanyang mga lingkod. At ito po ang dapat nating maunawaan. Kung ano man po ang nararanasan natin sa buhay na ito, ay huwag po agad ay sasabihin natin ang Diyos ay ginagawan tayo ng masama. Sapagkat alinsunod po sa talatang nabanggit, ang Diyos, kung tayo may nagkukulang at mayroon tayong handang kaloobang manumbalik sa Kanya, mananatili
ang kaawaan at kahabagan sa atin ng Panginoon. Kaya dahil dito, kapatid na Neraya, papaano pa inilalarawan ng Biblia ang mga naging pagkakasala ng bayang Israel? Ngunit dahil sa ang Panginoon Diyos ay mapagbiyaya at maawain, ay pinatawad pa rin at tinanggap sila ng Panginoon. Basahin po natin ang nasulat sa panahon ng propetang si Nehemias. Sa Nehemias, Kapitulo 9, versikulo 16 hanggang 17. Ngunit sila at ang aming mga magulang ay nagsigawa na may kapalaluan at nagpatigas ng kanilang leeg at hindi dininig ang iyong mga utos. At nagsitanggi na magsisunod, ni hindi man inaalaala ang iyong mga kababalaghan na inyong ginawa sa gitna nila, kundi nagpatigas ng kanilang leeg at sa kanilang panghihimagsi ay naghalal ng isang punong kawal upang magsibalik sa kanilang pagkabihag. Ngunit ikaw ay Diyos na madaling magpatawad, mapagbiyaya at puspos ng kaawaan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kahabagan, at hindi mo pinabayaan sila. Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay. Hindi lang paulit-ulit na pagkakamali o pagkakasala ang nagawa ng mga mamamayan ng unang bayang Israel, kundi mabibigat na pagkakasala. Gaya ng ating narinig sa paglalarawan, nagsigawaan niya sila na may kapalaluan. Silaan niya ay nagpatigas ng kanilang leeg at hindi dininig ang mga utos ng Diyos. At silaan niya sa halip na sumunod, sila'y sumasalangsang pa. Tinatanggihan nila yung kautusan ng Panginoon. Ni hindi man lang anya nila naalala yung kababalaghang ginawa ng Diyos sa kanila sa panahon ng kanilang paglalakbay. Sa lugar ng disyerto na pwede ka sanang mamatay sa gutom, pero pinakakain sila ng Diyos doon araw-araw. Pwede ring mamatay sa uhaw, pero gumawa ang Diyos ng paraan para sila may makuhanan ng maiinom. At nung sila po ay nasa isang sitwasyon na parang hopeless situation dahil aabutan na sila ng mga Egyptian sa malapit sa bangin, wala na silang dadaanan. Gumawa ang Diyos ng kababalaghan. Nang itaas ni Moises ang kanyang tungkod, ay nahawi ang dagat at nakatawid sila. So marami pong mga pagpaparanas na ginawa ang Diyos sa bayang ito. Pero sa kabila nun, tumatalikod pa rin sila sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. At may pagkakataon, sa halip na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kanilang sambahin at paglingkuran, may pagkakataong sumasamba sila sa mga larawang inanyuan. So, ito po ay mga mabibigat na pagkakasala. No? Sila ay nagpatigas ng kanilang leeg at naghimagsik sa pamamagitan ng pagkakaisang maghalal ng leader na mangunguna sila sa kanila sa pagbabalik doon sa Egypt. No po? Pero sa kabila ng mga paulit-ulit at mabibigat na pagkakasalang ito, dahil ang Panginoong Diyos ay mapagbiyaya at maawain, nagawa pa rin ng Panginoon na sila'y patawarin. Sa halip na parusahan, binigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at magbago at sila'y pinatawad, kaya may mga nakarating po sa promised land o sa lupang pangako at hindi niya sila pinabayaan materially at spiritually sa kanilang mga pangangailangan. Ganyan po kabuti ang Diyos dahil sa taglay niyang pagiging mapagbiyaya at pagiging maawain. Sa kabuuan, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang bayang Israel ay iniahon ng Diyos mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. At dahil doon ay pinaglakbay sila sa tinatawag na ilang. At doon, sabi nga ng kapatid na Neraya, hindi sila pinabayaan. Nagpakita ng dakilang gawa ang Panginoon. Pero ano ang iginanti ng bayang Israel? Ininsulto ang mga dakilang gawa ng Panginoon na ipinaranas sa kanila. At ibig pong sabihin, hindi nila na-appreciate yung mga bagay na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon Diyos dahil
sa kagandahang loob ng Diyos sa kanila. Sa halip, sinuklian nila ito ng pagkakasala. At nakita naman po natin na hindi lahat ng umahon sa Ehipto ay nakarating sa lupang pangako. Sapagkat ang Diyos ay makatarungan, mga minamahal naming taga-subaybay. Baka kasi po maipagkamali natin, ang Panginoon pala'y mapagkonsinti na kahit ilang beses kang magkasala, kahit tigasan mo pa ulo mo, okay lang sa Panginoon. Hindi po. Dahil ang Diyos sa kanyang pagiging makatarungan ay nagpaparusa din naman. Kumbaga sa isang magulang, bago ka mapalo ng iyong nanay at ng iyong tatay, siguro naman nasagad mo na ang pasensya ng iyong magulang. Ganon din ang Panginoon Diyos. Kaya hindi po walang kabuluhan ang kanyang pagiging mahabagin at maawain, mapagbiyaya ang Diyos. Dapat yon ang nag-uudyok sa tao upang dinggin natin ang kanyang mga utos. Huwag tayong gumaya sa naging unang bayan ng Diyos na sa kabila na ang Diyos ay mapagbiyaya sa kanila, maawain sa kanila, ay inabuso po nila ang bagay na ito. Ngayon, kapatid na Neraya, sa ating panahon, ano po ang mabuting balita tungkol sa pagiging mapagbiyaya ng ating Panginoong Diyos? Sa isang paghahambing, ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Aklat ng Isayas, Kapitulo 32, versikulo 8. Ngunit ang mapagbiyaya ay kumakatha ng mga bagay na pagbibiyaya, at sa mga bagay na pagbibiyaya ay mananatili siya. Narito po ang sa isang paghahambing ay napakagandang katangian ng ating Panginoong Diyos. Tulad ng isang taong likas sa kanyang ugali at gawi, yung pagiging mapagkaloob o mapagbiyaya. Pag ang tao ay may ganong katangian o ugali, siya niya kumakathapa ng mga bagay na magiging daan para lalo siyang maging kasangkapan sa pagtulong o pagbibiyaya. At yung mga bagay niya ng pagbibiyaya, doon siya niya nananatili at pinagyayaman niya po ito. So kung may mga ganong tao, lalo na po ang ating Panginoong Diyos. Sa Kanya unang nakita o likas na katangian ng Panginoong Diyos, yung pagiging mapagbiyaya. Kaya nga po ang tawag sa Diyos ay mapagbiyayang Diyos. At ayon po sa talata, siya na Diyos na mapagbiyaya, kumakathapa ng mga bagay ng pagbibiyaya. Ang magandang balita po ay hindi lang para sa unang mga tao o sa bayang Israel ay naging mapagbiyaya ang Diyos. Maging sa panahong ito at sa susunod pang henerasyon ng mga tao, mananatiling ang Diyos ay mapagbiyayang Diyos. At yun po ay napakabuti para sa ating panahon. Kaya kung tayo man po dahil sa mapagbiyaya ng Diyos o pagmaawain ng Diyos ay humahantong sa mga pagkakasala, binibigyan tayo ng chance na magsisi at magbago at handa ang Panginoon na tayo patawarin. Wag lang natin siyang aabusuhin. Katulad nung ginawa ng mga mamamayang Israel, baka sa halip na patawarin ay parusahan niya tayo. No po? At yung pagiging maawain niya, sana'y ma-appreciate natin ito sa dami ng ating mga pangangailangan, ay dahil sa awa ay patuloy na tinutulungan tayo at inuunawa tayo ng ating Panginoon. Yan po ang gusto niyang gawin para sa ating panahon na napakagandang plano ng Diyos sa ating henerasyon. Yun po, mga giliw namin, mga taga-subaybay, lalo po sa ating kapanahunan, ay tiyak na nangangailangan po tayo ng pagpapatawad na mula sa ating Panginoon Diyos. Kung tayo po ay magpapakababa sa harap ng Panginoon, ang biyaya at kaawaan ng ating Panginoon ay mananatili pong suma sa atin. Kaya tandaan po natin na ang biyaya ng Diyos, ang kanyang pagiging maawain, ay nauukol sa mga handang magbalik loob sa ating Panginoon Diyos at talikdan ang kasamaan na kanilang ginawa sa mga nakalipas nilang pamumuhay. Ano po, kapatid na Neraya, kaya ang magandang pagbabago na magaganap sa buhay ng mga taong makakaranas ng pagiging mapagbiyaya at pagiging maawain ng ating Panginoon Diyos? Sinabi rin ng Panginoong Diyos ang buting dulot
sa ating panahon ng kanyang pagiging maawain at pagiging mapagbiyaya. Mababasa po natin to sa Aklat ng Isayas, Kapitulo 30, versikulo 19. Sapagkat ang bayan ay tatahan sa Sion, sa Jerusalem. Ikaw ay hindi na iiyak pa. Siya'y magiging tunay na magiging mapagbiyaya sa iyo sa tinig ng iyong daing. Pagka kanyang maririnig, sasagutin kanya. Napakaganda po ang ipinapahayag na ito ng banal na kasulatan. Dahil sa taglay na katangian ng Diyos na pagiging maawain at mapagbiyaya, kapag tayo po ay dati nalalagay sa isang sitwasyon na nasa gipit na kalagayan, umiiyak tayo at minsan nababalisa tayo, hindi natin alam kung ano ang ating gagawin at nahihirapan tayong humanap ng solusyon sa mga bagay na ating pinagdaraanan, lalo na sa kakapusan sa mga bagay na ating pangangailangan. Madalas po nating sinasabi, bukod sa material needs, meron po tayong spiritual needs. Pero more on, sa mundong ito, ang bagay na nagiging malaking alalahanin ng tao ay ang mga basic needs. Pag ang tao kinakapos na dun sa kanyang kakainin, dun sa kanyang matitirhan, wala na siyang maipambayad dun sa inuupahan niyang bahay, sa mga pambayad sa kuryente, sa tubig, pambili ng gasol, pagkain. Talagang nababalisa ang maraming tao. At yung iba, pag hindi agad nakasumpong ng panusto sa kanilang kailangan, umiiyak na lang sa isang sulok at nadidepress, ano po. Pero sabi ng Panginoon, dahil siya'y mapagbiyaya sa atin, maway nakahanda siyang tumulong. At dahil diyan, sabi niya, dati umiiyak ka, tapagkat tunay na magiging mapagbiyaya sa iyo, hindi ka na niya iiyak pa. Bakit? Lulunasan ng Diyos yung ating mga pangailangan. Sasagutin niya. Dahil siya'y mapagbiyaya, pag tayo'y dumalangin sa Kanya at dumaing, diring din ng Panginoon. At hindi lamang diringgin, kundi ipagkakalob sa atin yung ating mga pangailangan. Pag may mga tanong tayo na hindi natin dati alam kung anong kasagutan, anong lunas sa mga bagay na yun, sasagutin tayo ng Panginoon. At kung hindi man berbala na maririnig natin ang tinig ng Panginoon, merong instrumento, merong mga kasangkapan ng Panginoon para suportahan tayo sa ating mga pangailangan. Ma-material man ito o ma-spiritual man ito, sapagkat ang Diyos ay mapagbiyaya at tunay na maawain. Dito po ay inaakay tayo, mga giliw naming mga taga-subaybay, ng mataimtim na paglapit sa ating Panginoon. At ang mataimtim na paglapit sa Panginoon ay unang-una dapat makilala natin sino yung Diyos na ating lalapitan. At yan po ang ipinakikilala sa inyo ng programang ito na ang kabanal-banalan. Ang isang Diyos na buhay, banal at makapangyarihan sa lahat. Tinatawag siyang Diyos na maawain, Diyos na mapagbiyaya. Kung siya'y ating masumpungan, kailangan lang po natin ang mataimtim na pakikipagrelasyon sa Kanya. At tinitiyak po ng Biblia na kung ganito na ang maging estado ng ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, na nakilala natin siya na isang Diyos na buhay, makapangyarihan, mapagbiyaya at maawain, kailangan mo lang manalangin sa Kanya. Ipakita natin ang lubos na pagtitiwala at pananampalataya na siya ang pinagmumulan ng lahat ng solusyon sa lahat ng ating suliranin sa buhay na ito. Maliwanag ang sabi ng Biblia, pag nadinig niya ang tinig ng ating daing, ibibigay niya ang kasagutan para sa atin. Hindi po ba't napakabuti at napakagandang balita ito para sa atin na mga tao na walang kakayahan at kapangyarihan sa anumang bagay na atin pong dinaranas sa buhay na ito. Kaya napakakailangan po na magkaroon tayo ng isang tunay at buhay na Diyos na ating kikilalanin at ating paglilingkuran sa ating buong buhay. Dahil dito, kapatid na Neraya, ano naman ang nararapat nating iganti sa Diyos na nagpakilalang Diyos na mapagbiyaya at maawain sa ating lahat? Ang pinakamainam na ating maigaganti ay ang pasalamatan po ang ating Panginoon, katulad ng ginawa ng mga unang Kristiyano.
Sapagkat kung totoosin, hindi naman po natin talaga matutumbasan yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin, bunga ng kanyang pagiging mapagbiyaya at mawain. Kaya si Apostol Pablo, maging ang mga unang Kristiyano, ay hinikayat niya pong maging mapagpasalamat. Gaya ng mababasa po natin sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 3, sa saligang Bibliang Tagalog Popular Version. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo. Napakahalaga po talaga, kapatid na Benhanan at mga mahal naming taga-subaybay, na ang ating pakikipag-isa kay Kristo. Yun po yung sinasabi yung mataimtim na relasyon sa Panginoon. So kung maayos ang relasyon ng tao sa Diyos, meron siyang line of communication sa pamamagitan ng panalangin, yun ay paraan para dumaloy ang mga pagpapala ng Diyos sa atin. At katulad ng mga unang Kristiyano na nakaranas nito, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Kristo Jesus na tunay na mapagbiyaya at maawain sa ating lahat. At ang katunayan na niya ng pagiging mapagbiyaya ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng ating pangangailangan. Mga pagpapala ukol sa buhay na ito, lalong-lalo na po yung tunay na biyaya, yung mga pagpapalang ukulan niya sa espiritual na siyang kailangan ng ating kaluluwa. Kaya yung mga unang Kristiyano na na-appreciate nila yung kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, nabuhay sila sa pamumuhay na palaging nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. At dito po namin kayo naisikayatin para maipakita natin na sa Panginoon na hindi natin nililimot ang kanyang mga nagawa, kundi tinatanaw natin ang malaking utang na loob dahil marunong tayong magpasalamat sa Kanya. Kaya mga giliw naming mga taga-subaybay, ang palatuntunan ito ay bahagi ng pagpapalang espiritual na ipinagkakaloob po sa ating lahat. Sa atin, sa inyo na aming mga taga-subaybay, sapagkat totoong napakahalaga kung tayo'y napagpapala ng mga pagpapalang ukol sa espiritu. Kung sa tingin natin ay tila salat pa rin ang mga pagpapalang ukol sa material na bagay, ang lahat ng ito kaya nating pagtagumpayan. As long as yung pagpapalang espiritual na gaya ng atin pong pagsubaybay sa palatuntunang ito ay sumasa atin. At makikita nyo po, mararanasan ninyo sa inyong buhay, ang Diyos ay totoong mapagbiyaya at mawain sapagkat sa kabila ng anumang pinagdaraanan natin sa buhay na ito, sa anumang kasalatan natin sa mga material na bagay, kung sumasagana naman tayo sa pagpapalang espiritual, sa atin pa rin ang totoong kapayapaan, kagalakan sapagkat sa buhay na ito na minsan nating daraanan ay nakikilala natin o nakilala natin ang iisang Diyos na maawain at mapagbiyaya. Nawa ang mga pagtuturong ito ay basbasan sa atin ng ating Panginoon Diyos mula ngayon at magpakilanman. Amen.